Ayan, alam na pag walang batang maingay at walang batang nangungulit sa akin. Busy na yan sa kanyang cellphone pero hindi pwedeng walang gamit siyang anti-radiation na salamin. Kahit mali ang kanyang pagkakasuot. Sanay kasi siya sa akin. Basta kung gusto niyang manood ng cellphone, basta ako, lagi ka magsusuot ng salamin. Hindi natin hahayaan na ganyan nga ang pagkakasuot ng salamin ng batang yan. Siyempre tuturuan din natin kung paano pagsuot ng tama. Alam niyo bang hirap ako bago ko napasanay na magsuot si Inday Mira ng salamin. Ako lang nasuot niyan sa kanya. Tapos pag nakatalikod na ako, inaalis ng batang yan. Kahit sa paulit-ulit niyang pag-alis, ay paulit-ulit ko rin ibinabalik at isinasabi sa kanyang isuot niya. Pinapaalala at pinagsasabihan ko siya na masisira ang mata niya pag hindi siya nagsuot niya. Dahil sa paulit-ulit na pangyayaring yun, ay tumatak na kay Inday. Kaya alam niya na yung gagawin niya. Basta manonood siya ng cellphone, hindi pwedeng wala siyang salamin. Ayun nga, pinagsabihan ko si Inday na mali yung pagkakasuot niya. Abay, di naman ako sa ngiti. Yan kat inaayos niya kung paano yung tamang pagkakasuot. Pero tutok pa rin siya sa kanyang pinapanood. Kaya hindi niya pa rin magawang tama yung pagsuot ng salamin. Baka sabihin niyo, hinahayaan ko lang si Inday na manood ng cellphone ng pangmatagalan. Abay, hindi po. Kahit nga si Inday Mira, alam din niya hanggang 3 movie lang yung limit niya. Minsan, ayaw niya pang tumigil. Kaya ginagawa ko at kinikiliti ko hanggat kami ng dalawa yung naglalaro.